So, target na ang Davao, right, mga ate at kuya? Nung mga nakaraang linggo, tinanggal sa pwesto ang mga kapulisan, right, ng Davao City. So, yung mga loyal kay PRRD na mga kapulisan, panahon pa niya hanggang panahon ni VP Sara bilang mayor ng Davao at ngayon kay Baste naman, ay inalis sa pwesto at pinaltan ng 2 batalyon. Ang sabi nga po, ang isang batalyong SAF or Special Action Force ng kapulisan na galing Kamaynilaan, syempre at sa kung saan saang lugar, ay bihasa lang yan sa labanan sa syudad. Hindi bihasa ang mga yan sa labanan or enkwentro sa mga kabukiran, kaparangan, kagubatan. Kaya yung sa 44 noon na 'di ba, naubos na ratrat ng mga MNLF, BIFF, mga Muslim nating kapatid sa enkwentro nila sa Mama Sapano, 'di ba? Pero since nga po ang Davao ay syudad at nandoon na yung 2 batalyon, ano ang dahilan ba't nandoon? Ang pautot ay may mga napas lang daw kasi, right? May mga napas lang sa war on drugs ni Mayor Baste na mga siyam na addict yata or maybe tulak. At ang gusto nga ng Kuting administration, wala talagang casualties. Walang mamamatay. Kailangan zero casualty ang kanyang campaign against illegal drugs. Kuting hindi na ngayon mabisa, pinagpipilitan mo pa, ay kaso mo may mga napas lang na. So pinag-iinitan si Mayor Baste. Maybe may mga addict, hindi lang addict, maybe may mga negosyante ng pulvuro na gustong ma-infiltrate ang Davao or ma-penetrate or ma-colonize or whatever. Gusto nilang mamayagpag ang kanilang negosyo ng pulveron at saka lalong-lalo na itong Bato Balani or Tiabu sa Davao. Malaking market ang Davao. Ang laki ng Davao, mga ate at kuya. 'Di ba? Hati-hati ang Davao eh. I think yung Compostela Valley, baka part pa yan ng Davao. Davao Oriental, Davao de Oro, uh, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao City. Basta 6 yan eh, hati-hati, di ba? At saka yung Compostela pa yata. So, apakalaki ng Davao. Kung ikaw ay negosyante ng kahit anong bagay at napasok mo ang Davao, patok ang negosyo mo. Kasi maraming consumers. Syudad yan, lalo na Davao City. Apakalaki ng, di ba, ng geography ng Davao or whatever. Siguradong patok ang negosyo mo, kikita ka ng bonggang-bongga, ay magkano ngayon ang gramo ng Tiabu? Ang alam ko, ang isang gramo, mga ate at kuya, 8,000. 8,000, isang gramo pa lang. Gaano kadami ang isang gramo? Ay di yung 2 capsule, di ba pag bumibili tayo ng, ano ba to? Teka, hold on. Pag bumibili tayo ng gamot, katulad ditong gamot ko, ilang milligrams ito, isang kapsula. 500 milligrams. 500 milligrams, isang capsule, usually ba, 500 milligrams yung sapat na laki ng capsule. So, 2 piraso nito, ang dami ng 1 gramong Tiabu. Tama ba ako? 2 pirasong capsule, kasi kalahating gram to eh. 500 milligrams. So, milli is 1,000. So, 2 kapsula ng Tiabu, 8,000. Isipin nyo na lang yung isang bag. Isipin nyo kung gaano karami yung naharang sa alitagtag. Isang van, sabi nga nila 1.8 tons. Magdadalawang tonelada, bilyones nga yung halaga nun. Bilyones. So, kung ikaw ay mapapasok mo yung Davao at may daladala kang 2 toneladang Tiabu, billions agad ang kikitain mo, mga ate kuya. Billions yung dala mong epektos. So, kung sino man ang gusto mamayagpag sa Davao, at syempre, baka alam nyo naman, 'di ba? Uhaw na, sabik na yung dati mga jodiktiba diyan na sumuko at ngayon naman ay total hindi na mahigpit ang kapulisan kinasasabikan na naman. So maraming consumers. So si Mayor Baste, maigting yung kanyang kampanya laban sa illegal na droga, may mga nategi. Dahil doon, nirelieve sa pwesto yung mga 45 PNP officials ng Davao. Tama? Pinalta ng 2 batalyon. Kasi anong klase daw yan? Gusto nga ni Kuting, walang mamatay, ba't may namamatay? Pero ang sabi ng iba, yun daw 2,000 SAF na yon ay gagamitin sa black operation or secret mission
para pabagsakin ang mga Duterte at hulihin si Kibuloy. VP Sara binabalahura na ang Davao. Hindi pa umiimik ang ating pangalawang Pangulo, marami na ang sumasama ang loob. Bakit kaya? Nandito ako ngayon sa Facebook page ni VP Sara. Hold on. Punta tayo ha, scroll tayo. Oh. Tapos ngayon, VP Sara, allegedly, may balak suspindihin ang kapatid mo. May nagpositibo sa droga sa Davao City Government Office or sa Davao City Hall. 37 katao nagpositibo sa drug test. Naniniwala ka ba, VP Sara, na ang mga empleyado ng Davao na iniwanan mo ay naging adik? Or may mga adik ba kayong empleyado dyan? Yung mga iniwanan mong empleyado dyan at mga bagong lagay rin ni Mayor Baste, naniniwala ka bang mga adik? At kung mga adik yung mga yan, pwede kasing ikasira ni Mayor Baste yan. Lalo't ang sabi ni Ma'am Shi, ang mga matato ay sira ang buhay, pariwara ang buhay, adik. Yun ang gusto niyang palabasin sa interview niya kay Katunying. 'Di ba? So, baka mamaya ang palabasin ng kampo ni Smugs at saka ni Kuting ay kita nyo naman ang itsura ng mayor, puro tato. Si Mayor Basti kasi maraming tato among the siblings of Duterte. Among the 30 siblings, siya yung pinakamatato, siya pinakabata. Si VP Sara meron din, si Kong Pulong meron din, pero mas marami kay Baste, no? Ay maputi pa naman, tapos bata pa, binata. So, mas matato. 'Di ba? So parang ang gusto palabasin ay black sheep si Baste ng pamilya, which ngayon natin napapatunayan na hindi kasi mukhang matinong mayor si Baste at pumapalag sa gobyerno ni Kuting. Matapang, malatatay digong. Digong the second ang tingin natin kay Mayor Baste. Tama ba? Even Kitty Duterte may tato rin, yung pinakabatang anak ni PRRD kay Ma'am Hanilet Avancenia, kapatid sa labas or stepsister ni na VP Sara, may tato rin. Kitang-kita nga sa dibdib ni dito talaga sa gitna. Parang yung parang roses ba yun or bulaklak na may mga vine, yung parang vine. May bulaklak, may mga tinik-tinik, may dahon. Mapayat lang na tato, sa dibdib talaga yung kay Kitty. Apakalupet. Ano gusto na palabasin? Pokpok si Kitty? Pamamshi ha? May self-expression yan. And parte rin ng kultura natin, yung mga taga Mountain Province, matato. Yung mga pintados ng Bisaya, matato, di ba? Even yata mga kababayan natin Muslim, may mga tato din. So, hindi yan patunay na ang taong may tato ay adik or pariwara ang buhay. Pero doon nga sa foreshadowing ni Ma'am Shi, sa interview ni Tuning Taerna, ay ang kanyang mga anak ay napalaki niya ng maayos kaya walang mga tato. So, ang gusto niya palabasin, yung mga anak ni Pangulong Duterte, mga adik. At dahil matato si Mayor Baste, tapos ang kanyang mga empleyado sa Davao ay nagpositibo sa droga, baka ang palabasin niyan ay si Mayor Baste ang supplier or drug lord ng Davao. So VP Sara, pwedeng maging grounds for suspension yan ng kapatid mo. Pumutok na yung balitang yan kahapon na dinidinay ngayon ng Kuting and Ahas administration na wala naman talaga, hindi totoo yung mga sinabi ni Harry Roque at kung sino-sino pang nag-leak na sususpendihin ng kapatid mo. Pero VP Sara, at sana napanood ni Mayor Baste yung vlog ni Miss Marlica, di ba, with Jonathan Morales, baka nga meron talagang special ops or black ops or secret operation laban sa pamilya mo, VP Sara. Pinasok na ang baluarte mo. Nang minamahal mong Davao City na dating mayor ka, iniwanan mo lang ng 2 years, nagkaganyan na. Naghihinala si na Miss Marlica at Sir Jonathan Morales na dating PDEA agent, yung nagpalabas nga ng document na titiktikan dapat si Kuting at si Maria sa Rockwell sa Makati, na baka bina-black ops na ang Davao, Davao, and baka ilang linggong tumatakbo na yan, baka ilang buwan na ang mga ang pagkain ng mga taga Davao City Hall, even yung inuming tubig, baka nilalagyan na ng ingredients ng Tiabo, VP Sara. Dahil nga ang iyong policy noong mayor ka ng Davao ay dapat may mga random drug test, siguro regular yan, no? Every 6 months maybe or whatever. Tinuloy ng kapatid mo, at nung nagkaroon ng random or surprise drug test or yung regular drug testing kineme, nagpositibo yung 37, kataka-taka yan, VP Sara. Imposible naman ang hinahire mo na nandun pa or ang hinire ng kapatid mo ay puro mga adik. Hindi kami naniniwalang mga adik-adik ang nagtatrabaho sa opisina sa City Hall ng Davao City particularly.
Hindi kami naniniwala. Baka binetchin yan. Baka trinabaho yan. Baka yan na yung Operation Romanos na nadulas yung mga ensaymada. Tina-target na kayo. At magandang sampal yan sa inyo, VP Sara eh. Pinagbibintangan nyo si Kuting, di ba? Tinawag ng bangag sa mga hakbang ng maisog. Kumbaga, pinaghihinalaan si Kuting na Jodik Tiba, yung pala, kayo pala, lalo yung kapatid mo pala ang Jodik Tiba. So, ironic yan. Sampal yan sa inyo. Sasabihin, kita naman sa itsura ni Baste, no? Puro tato. O, kita naman, mukha naman talagang basag ulo. So, ang mga tao ngayon, VP Sara, nag-aabang kung kailan ka magsasalita. Well, hindi ka namin uubligahin. Aantayin namin ang July 1. Pag July 1 onwards, magsalita ka na please. Silipin natin ang Facebook page ni VP Sara kung ipinagtatanggol niya ngayon ang kanyang kapatid, dapat ba niya itong gawin o hindi. I-comment nyo na kaagad sa comment section. Dapat ba siyang magsalita? Dapat ba niyang sabihin, hindi ako naniniwalang mga Jodik Tiba ang mga taga Davao City Hall. Ako ay dating mayor 2 years ago. Bago ako naging vice president. Ang mga empleyado ng kapatid ko ngayon or ang mga appointees dyan, appointee ko pa yan, hindi ako naniniwalang addict sila. Hindi ako naniniwalang nung umupo ang kapatid ko, tinuruan silang mag-addict. Dapat bang magsalita ng ganyan si VP Sara, mga ate at kuya? So 12 hours ago, namigay si VP Sara ng ayuda or mga relief goods sa mga binaha sa Quezon Province. Ang lakas ng ulan, may thunderstorm tayo ngayon, mga ate at kuya. Kahapon, pumunta sa isang public school si VP Sara. 2 days ago, nagpasalamat sa bumati sa kanyang birthday. 3 days ago, nagpapasalamat pa rin sa bumati sa kanyang kaarawan. Even 4 days ago, nagpapasalamat pa rin ang ating pangalawang Pangulo sa mga bumati sa kanya. Dahil nga po, 31 ng May ang birthday niya and masama ang pakiramdam noon. So yan, nagpapasalamat ang ating Vice President sa mga nagpahayag ng kanilang, 'di ba, pagbati at nagwi-wish na, 'di ba, maging successful ang kanyang panunungkulan bilang Vice President at maging malusog ang ating pangalawang Pangulo. Wala siyang post about Mayor Baste. Ang iba sumasama na ang loob. Ang iba nagtataka kung bakit tahimik si VP Sara. Ang iba nag-aantay. Right? Kasi hindi natin masisisi itong nag-aantay na umimik ang ating pangalawang Pangulo. Bakit? Katandem mo si Kuting, VP Sara. Tinanggalan ka ng confidential funds, hindi ka sinaklolohan. Napilayan ka sa kung ano man ang paglalaanan mo ng confidential funds mo. Napilayan ka, yung iba dinagdagan ng bonggang-bongga ang kanilang budget from 5 trillion last year or 4 trillion, naging 5, almost 6 trillion ngayong taon. Ang opisina mo, binawasan ng budget. Yung iba dinagdagan. Tigas nga ng mukha, dinagdagan pa yung traveling expenses. Bumiyahe na ng bumiyahe. May mga confidential funds din naman yung iba, extraordinary expenses, ganun kung ano pa. Dinagdagan ang opisina mo, hindi. Hindi kasi nakluluhan ni Kuting. Pinirmahan niya yung GAB, yung General Appropriations Act na yung taon. Naging GAA, di ba? Kasi yung budget po, batas yan eh. Pinirmahan ni Kuting ang budget para ngayong taong 2024 nang hindi man lang niya, teka muna, ba't tinanggalan nyo ng confit funds itong aking katandem nung eleksyon? Hindi ka pinagtanggol. Balik nyo yan sa Senado, balik nyo yan sa Kongreso, ba't nyo tinanggalan ng budget ang Vice President ko? Eh ano yan, co-chairman pa yan ng co-vice chairman pa yan ng NTF-ELCAC si Sara. DepEd Secretary pa, hindi lang yan Vice President. Binigyan ng, di ba, ng mga katungkulan si VP Sara, maraming trabaho ang Vice President natin. Bakit mo tatanggalan ng budget ang most trusted Secretary ni Kuting? Or most trusted public servant as of now, until now, or as of now. Up to now, si VP Sara pa rin ang pinagkakatiwalaan ang mataas sa survey, tinanggalan ng budget. Ted, si VP Sara, bahala kayo. Kung tatanggalin niyo ko, kaya kong magtrabaho kahit bawasan niyo ang budget ko. Kuting, hindi mo pinagtanggol ang Vice President mo. Uniteam, di ba? Kung todo kapit ka kay VP Sara na para kang jowa na kapit ko. Nagsiselos na ngayon jowa mo. Sa closeness niyo ni VP Sara, ay kung makakunyapit ka, para kang gecko, para kang hunyamo, para kang tuko nga. Kung kumapit kay VP Sara noon, linkis ka ng linkis kay VP Sara, tapos ngayon nakaupo kayo, huyo na, tapos ngayon binabalahura na ang Davao, VP Sara. Baluarte mo na yan.
2 years mo palang iniiwanan ang Davao bilang dating mayor, ganyan ang nangyayari. Targeted na, nilagyan na nga ng 2 batalyong SAF. Inalis na nga ang mga kapulisang pinagkakatiwalaan niyo doon. Merong black ops. Tina-target, merong operation para pabagsakin ang mga Duterte. Hindi man yan, 'di ba, hayagan, pero kita natin ang mga clues. VP Sara, hindi mo ba 'to nakikita? Pag ang kapatid mo sinuspend, alam mo na. Pag tinanggal sa pwesto ang kapatid mo, pati yung kanyang vice mayor na pinagkakatiwalaan, alam mo na. So tatahimik ka pa ba? Ngayon mga ate at kuya, ang sabi po ng ibang analysts, hindi dapat umimik si VP Sara. Bukod sa mag-aantay tayo ng July 1, na kung saan pagkatapos niyan pwede na siguro si VP Sara maging vocal sa pagkontra niya kay Kuting dahil hindi na niya dapat pag-ingatan yung 4 years, di ba? Yung formula ni Madam GMA na naging presidente natin for 3 years na pag-aari na presidency dapat ni ERAP dahil nag-resign, and another 6 years ng tumakbo. Yan lang naman yun. The GMA or Gloria formula, Gloria Arroyo formula ang inaantay nating July 1 kung sakasakali man. So, ang sabi po ng iba, hindi dapat umimik si VP Sara para ipagtanggol ang kapatid. Bakit? Siya kasi ang pinakamataas ngayon sa posisyon na Duterte. Although karapatan niya yan bilang ate at sa mataas na posisyon si VP Sara at mayor ang kapatid, karapatan niyang ipagtanggol ang kapatid niya. 'Di ba? Hindi niya daw dapat munang gawin. Kasi lalabas na mahina si Mayor Baste. So far, si Mayor Baste, kapag kailangang umimik, kahit hindi i-cover ng media, maangas naman. Marunong naman bumuga ng apoy si Mayor Baste. Kung si Mayor Baste ay hindi nagsasalita, tahimik at parang inaapi, dyan siguro dapat nang magsalita si VP Sara. But so far, ang mga banat ni Mayor Baste sa pang-aapi sa kanya, sa pamimersonal sa kanya, sa pag-target sa Davao, maaangas pa rin. So maybe inahayaan lang ni VP Sara na ipagtanggol ni Mayor Baste ang kanyang nasasakupan. Na ilabas din ni Mayor Baste ang kakayahan niya. Ano? So, huwag tayo mag-worry kung hindi muna nagsasalita si VP Sara. Baka inaantay lang ang July 1. Also, kailangan lumabas din yung kakayahan ni Mayor Baste ipagtanggol ang sarili niya at ang Davao City nang hindi nakasandal sa kanyang ate. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.